Nga ka-DWIC. Hindi na po natin patatagalin paghihintay ng ating makakapanayam mula sa LTFRB. Siya po si Attorney Zona Rosset Tamayo, ang Regional Director ng LTFRB NCR, at papag-usapan po natin yung nangyaring tigil pasada ng Manibela ngayong araw na ito. Magandang hapon, Attorney Zona Tamayo. Bong Nebriha po ng Biyaheng IZ. Magandang hapon po, Sir Bong. Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig, tagapanood. Hi, ma'am. Kamusta po ang naging takbo ng tigil pasada kanina? Nagsimula po itong tigil pasada nila around 7 po, yung earliest report. But hindi po siya talaga naka-apekto sa daloy po ng traffic po, at the same time po sa operations ng ating mga pampublikong sasakyan. May mga select areas lang po kung saan naging converging areas po ito, but in general po ay hindi naman po ito naka-apekto sa supply ng mga sasakyan po para sa ating mga pasahero. Alam mo, ma'am, nakapanayam po namin si Sir Mar Balbuena, ang presidente ng Manibela, nung nakaraang linggo, at sinasabi niya po, hindi lang naman Metro Manila ang kanilang pinagtutuunan ng itong protesta nila, itigil pasada, kundi sa buong bansa. Meron po ba tayo nakitang protesta sa ibang bahagi ng Pilipinas katulad ng Visayas at Mindanao? Sa akin kung pagkakaalam, wala naman reported na ganun po. Kasi ang concentration naman po talaga ng Manibela ay nasa Metro Manila. So ito ho ang tinutukan, well, precisely din po dahil ako at dito ho ako sa NCR nakatutok, but wala naman ho tayong nakita or nabalitaan po na ganun din hong pagkilos sa ibang parte ho ng bansa. Ma'am, dito sa NCR kaninang umaga sa pagtigil pasada nila, ilang areas po ang naapektuhan o pinagpulungan nila yung pinagprotestahan nila? Meron po silang dalawang major areas, yung sa Petron Philcoa ho, dito sa may circle malapit, at saka yung kung saan ho yung kanilang headquarters sa may Nagtahan. Yun ho yung medyo malaking grupo, pero ang mga reported ho natin doon ay mga around 50 more or less po, Pero meron po tayong mga na-identify na mga lugar kung saan merong mga small groups po na nag-converge doon ho sa may Novaliches, sa may Gulod, Novaliches-Trino Highway. Meron ho tayong sighting din po ng mga ilang miyembro nila sa may Pure Gold ho, sa may Sukat, sa Pasig Palengke ho, at saka sa Monumento ho, sa Caloocan. But itong mga lugar ho na ito ay parang mga 10 packs lang ho yung nakita natin. Pero yung main po nilang dalawang lugar ay doon ho sa may Philcoa at sa Nagtahan po. Attorney Tamayo, nag-aano lang kami kasi dati yung mga protesta nila, sa mga nakalipas na tigil pasada nila, ang mga pinag-didiskusyonan natin o yung mga issues nila na pinaglalaban yung modernisasyon, yung phase out, and ito medyo I think it's not related at all dun sa usapin na yan, kasi very ang sinasabi ni Sir Mar Balbuena nung nakapanayam po namin, this is more about yung panghuhuli sa kanila ng LTO, Payola. Do you know, or was there any dialogue to address this issue before yung tigil pasada? Sir, actually as far as LTFRB is concerned, medyo nagulat ho ako personally dito ho sa kanilang tigil pasada, dahil sabi nga ho ninyo ay yung hulihan. Kasi sa hanay po ng LTFRB ay patuloy ho yung aming pakikipag-ugnayan. Even I attended a meeting also with them, even in the presence po ni Chairman Figor Mendoza. At napapag-usapan ho natin ang kanilang mga suggestion para nga ho dito sa ating modernization program po for public transport. Sa hanay ho ng LTFRB, alam ho ni Mr. Balbuena na talagang patuloy ang aming pakikipag-ugnayan ho sa kanila, sa grupo ho nila, para ho
sila rin po ay maisama ho natin dito sa modernization program po natin. Yung issue po nila sa paghuli siguro ho, it's a concern of another agency po. But as far as LTFRB is concerned, patuloy ho ang ating pakikipag-usap po sa kanila. Yun nga, no, Attorney Tamayo, katulad yan, hindi na usapin ng modernisasyon, patuloy ang dialogo nyo, ang pag-upo nyo kasama sila para mapag-usapan itong mga bagay na to, pagsama sa kanila, sa mga kooperatiba and all that. So, itong tigil pasada, ibang issue na naman. I mean, totally out of that context, ano? Palagay niyo po ba, tatagal pa tong tigil pasada na to hanggang 3 araw na katulad ng sinasabi nila? Hindi ho natin masabi ho, no? Dahil syempre ho, depende ho talaga sa grupo nila kung itutuloy ho nila for 3 days po. Pero handa naman ho tayo for our passengers sakali hong maapektuhan ho yung supply ng mga pampublikong sasakyan sa daan. If we see ho na may mga stranded passengers, meron naman ho tayong mga ready po na mga units to address po kung may sakaling may stranded ho tayong mga makita sa mga iba't ibang lugar ho sa Metro Manila. We also have po our interagency task force po kung saan ang nandyan ho talaga ay mga LGUs and even ho ang ating PNP para ho mabigyan din tayo ng situation na reports po on the ground kung ano ho ang supply ho ng ating mga public utility vehicles para ho hindi tayo magkaroon ng stranded na mga pasahero po. So for the 3 days po, kung sakali po hanggang end of the week o hanggang Friday ho ito, handa naman po tayo para tugunan kung sakali ho may mga stranded na passengers po. Pero ma'am, wala po ba tayong i-dispatch kanina para yung kung meron mga na-stranded na pasahero, kung meron man, ano? Nakapag-dispatch po ba tayo? Sir, wala ho tayong natanggap na report sa ground po. When I say ground, ito hong information ay nanggagaling ho sa ating kapulisan at sa ating mga LGUs. Most of the LGUs, wala naman ho silang reported na stranded passengers on the ground. Meron lang isa ho na ni-report, no? Pero we look at it as the usual pag-peak hours po sa umaga. Diyan ho sa Nagtahan at nagpa-dispatch naman ho tayo ng isang bus unit pero hindi rin naman ho napuno yung bus na yon. So tinitingnan ho natin na talagang hindi naman ho nagkaroon ng problema in terms of supply po ng ating mga public utility vehicles po. Kasi ma'am, sa totoo lang, hindi naman po totally na nagtitigil pasada yung mga miyembro lang nila. Yung iba naman bumabiyahe pa rin po. So nabibigyan natin ng pagkakataon yung iba na kumita pa rin, ano? Na sila po sumalo ng mga pasahero na hindi po hindi po nakikater ng mga nagtitigil pasada. Tama po ba yun, ma'am? Yes po. Tayo po kasi, no, before po tayo mag-dispatch po ng libreng sakay, no, from, for example, from the DOTR side or even from the LGU side, sinisiguro ho natin na talaga hong may kakulangan because ayaw rin naman ho natin na maapektuhan din ho yung pamamasada noong mga operators, drivers na hindi naman ho tumigil sa kanilang operations. So hanggat po merong supply po ang ating existing po na mga operators, drivers sa kalsada, hindi naman po tayo nagdi-dispatch. Only po if meron tayong natanggap na report na may stranded at walang talagang sapat na sasakyan sa daan, doon lang naman po tayo nagdi-dispatch. But sabi ko nga ho kanina, wala naman ho talaga tayo in general na natanggap na report ng mga stranded passengers. Attorney, dati kasi yung pinag-uusapan natin itong mga tigil pasada, ang daming transport groups na involved, ano? Dati pa nga, nagkaroon ng tigil pasada ang Manibela, kung natatandaan ko ng mabuti, kasama nila ang Piston. Ngayon, Manibela na lang. Does this show na yung Manibela na lang, isang transport group na lang, does it show na we are already getting the cooperation of most of the transport groups in Metro Manila?
tama ho kayo, no? Sa ngayon ho, si Manibela ho ang nagpasimuno na lang ho nitong tigil pasada ito. If I may also add, si Piston po ay katulad ho ng Manibela, tayo ho ay may patuloy na pakikipag-ugnayan sa kanila. Nagdadialogo naman ho tayo with the Piston side. So perhaps that's the reason din ho na sila po ay hindi naman sumama sa kilos ngayon ho ng Manibela. As regards po dun sa mga ibang transport groups, generally ho, lalo na sa Metro Manila, ay nakapasok naman na po sa programa. And even if may mga na-encounter hong problema, lagi naman ho tayong ang paraan ho natin para masolusyonan ho ang kanilang mga concerns is through proper consultation po, no? Dialogo ho sa kanila para makaisip din ho tayo ng way para sa kanilang matulungan po sila. And dito ho sa amin sa LTFRB NCR, alam ho ng ating mga transport groups po sa NCR na lagi naman hong bukas ang aming tanggapan. Kung may concerns po sila ay very free lang naman ho sila na magpunta ho sa aming tanggapan. Minsan nga po nakikita ko si Chairman Vigor Mendoza, siya pa yung bumababa sa mga transport groups at nakikipagdialogo sa kanila. So that already shows the seriousness of the government in at least completing the program for the modernization. At ito, I agree with you, Attorney Tamayo, na nagkakaroon na tayo ng minimal na tigil pasada dahil na rin sa programa ng gobyerno. At meron po ba kayong yung mga programa na diyan para mapabilis tong yung mga dokumento nila, kung ano man yung kailangan nila, na magkaroon tayo ng parang forum with them para malaman nila kung anong dapat nilang gawin? In terms po of aming mga dokumento na kakailanganin, so far naman ho, medyo nako-comply naman na po ng ating mga transport entities in terms of documentary requirements. Marami na rin ho tayo na issue na mismo mga prangkisa ho sa mga consolidated entities dito po sa NCR. Continuous po yung ating mga hearing and yun ho mga dialogues. Yung kinokonduct po kasi nating dialogue sa NCR po, ang approach po kasi natin on per entity, no, per co-op yan or per corporation. So kung may problema ho ang co-op, tatakbo lang ho yan sa amin para magkausap po tayo. Now, under ho sa ating Chairman Mendoza and of course DOTR din po, we are already crafting po yung mga next steps po na gagawin, pagtutuunan ho ng pansin starting po next year. So meron tayong mga tinatawag na sineset ho mga milestones para ho umusad din na po itong programa dahil nakita naman po ng ating gobyerno na majority naman po nationwide ay umakap na po sa programa. Siguro dahil na rin po sa pagpupursige ng ating LTFRB, kaya po naliwanagan ng ating mga transport groups at yakapin, tama po yung programa. Well, Attorney Tamayo, maraming salamat po sa pagkakataon at sa oras na inilaan nyo sa amin at maraming salamat sa pagpapaliwanag sa ating mga kababayan kung ano po yung naganap ngayong araw na to sa tigil ng Manibela. Attorney Tamayo, we still have 2 days to go sa schedule tigil pasada ng Manibela. I wish you all the best and good luck. Baka meron po kayong mensahe sa ating mga kababayan, lalong-lalo po sa ating mga commuters. Opo, salamat din po, Sir Bong, sa pagkakataong ito na tayo po ay nagkaroon ng pag-uusap po ngayong hapon. Sa ating pong mga commuters po, asahan ho ninyo na nakabantay ho kami sa kalsada para tignan ho kung kakailanganin ho ng dagdag na mga pampublikong sasakyan. Ready naman po ang ating gobyerno, ready po ang ating interagency task force para magbantay ho sa mga susunod na araw sa mga kaganapan po sa daan. Muli po, maraming pong salamat sa pagkakataong ito. Maraming salamat, Attorney Tamayo. Mabuhay po kayo dyan sa LTFRB.